Isang 45 taong gulang na umaakyat mula West Bengal, India, ang namatay malapit sa sami ng Uman Everest. Habang bumababa, nakaranas siya ng matinding pagod at sakit dulot ng mataas na altitude. Sa huli, tumanggi si Ghosh na magpatuloy. Ika-14 ng Mayo, 2025 noon at 2 lalaki ang naghahanda para sa dapat sana'y pinakamalaking tagumpay ng kanilang buhay. May isang naghahanda ng pumasok sa tent sa Kampo 4. May isa namang nagsimulang umakyat sa dilim papuntang tuktok ng Everest. Sa loob ng 24 na oras, isa sa kanila ay magiging medical na misteryo. May isang gagawa ng desisyong nakakagulat na di rin mapaniwalaan ng mga batikang umaakyat ng bundok. Ngayon, tatalakayin ko ang mga pagkamatay sa Everest noong 2025 na hindi sana nangyari. Mga nakakagambalang pagkamatay na sinusubok ang akala nating alam natin tungkol sa instinct ng tao na mabuhay. Maligayang pagdating sa extreme. Bandang alas 8 ng gabi noong Mayo 14, 2025 pinanood ng mga nakakamping sa Everest Camp 4 habang maraming headlamp ang lumitaw at papalapit sa kanilang lugar, papalapit sa mga kahel na tent. Ngayon, di naman ito big deal. Sa 26,000 talampakan, ang kumpol ng kahel na tent ang huling hintuan bago ang tuktok. Ito rin ay malalim sa loob ng tinatawag ng mga umaakyat na death zone. Isa sa mga ilaw ay kay Philip Santiago, isang 45 taong gulang na umaakyat mula sa Pilipinas. Dapat mong malaman na si Philip ay hindi basta mayamang adventurer. Isa akong karaniwang blue-collar na manggagawa at ramdam ko ang araw-araw na pakikibaka ng ordinaryong tao. Tingnan mo, may pagkain sa mesa. Tayo ang mga dehado. Sa Facebook post bago ang ekspedisyon, sinabi niyang, "Tayo ang mga dehado." Bilang ininyero, ilang taon siya na nag-ipon para rito. Ngunit hindi lang ito para sa sariling karangalan. Gumawa si Santiago ng tipan sa Diyos para bigyan ng mas malalim na kahulugan ang kanyang passion. Umakyat siya para sa mga batang may kanser at komunidad na walang malinis na tubig. Ayon sa kanya, maliit ang pag-akyat sa bundok Everest kumpara sa araw-araw na laban ng mga munting mandirigma. Malamang nagsanay siya ng buwan o taon para rito tulad ng karamihan sa umaakyat sa Everest. Ngayon, 8 o 9 na oras na lang siya mula sa tuktok ng mundo. Dapat ay masaya siya. Dapat masaya siya, malapit nang matapos ang paglalakbay niya sa tuktok ng mundo. Pero may mali. Napansin ng mga kasama ni Philip na kabagsat ang kanyang mga balikat. Putol-putol at tig-iisang salita lang ang sinasabi niya, halatang pagod na pagod siya. Sa halip na ang kasabikan na inaasahan mo mula sa isang taong malapit, nang subukang marating ang tuktok, si Santiago ay mukhang bagsak ang loob. Kumalas siya sa fixed line, gumapang sa pinakamalapit na kahel na tent at sinabi sa mga kasamahan ang huling salita niya. "Magpapahinga muna ako," o mga ganong salita. Ngayon, ang mga simpleng normal na salitang ito ay sinasabi ng bawat pagod na umaakyat. Pero pagsapit ng umaga, nagkaroon ng nakakakilabot na kahulugan ang mga salita niya. Dapat mong maintindihan ito tungkol sa Kampo 4 sa Everest. Sabi ng ilan, ito lang ang kampo kung saan paggising mo, mas masama ang pakiramdam mo kaysa nung humiga ka. Pero hindi talaga ito biro. Mukha namang ligtas. Ibig kong sabihin, tingnan mo naman. Patag na lugar na puro tolda lang. Isa itong patibong, isang paradahan sa mapanganib na rehiyon kung saan iniisip ng mga umaakyat na nagpapahinga sila. Pero sa totoo, nakikipag-unahan sila sa oras. Sa 26,000 talampakan, unti-unti nang namamatay ang katawan mo. Kahit nakahiga ka lang, nauubusan ng oxygen ang otak mo at unti-unting napupuno ng likido ang baga mo, molekula kada molekula. 3 ulit ang kayod ng puso mo para manatiling buhay ka. Karaniwang umaalis ang mga grupo sa Kampo 4 ng hating gabi para maabot ang tuktok sa bandang huling bahagi ng umaga at makababa bago lumakas ang hangin sa hapon. Ganoon din ang plano ni Philip. Habang nag-aayos ang grupo, inaayos ng kasama ni Philip sa tent ang gamit para sa pagsugod sa tuktok sa hating gabi. Sumulyap siya kay Philip, nakasara ang zipper hanggang baba, nakapikit at mabigat pero pantay ang paghinga. Walang mukhang problema, baka pagod lang siya, siguro iniisip niya yon. Dumaan ang oras, alas 9 na ng gabi, alas 10 ng gabi, alas 11 ng gabi. Nang sumapit ang hating gabi at nagsimulang tumunog ang mga alarm sa Camp 4, inabot ng kasama sa tent si Santiago para gisinin siya. Pero may isang maliit na problema. Kaunting liko muna sa kaguluhang ito. Kung gusto mo pa ng mas matinding kwento na di namin pwedeng ipakita dito, sumali ka sa Extreme sa Patreon. Kita-kits tayo sa totoong Extreme. Wala siyang nakuhang tugon.
Nag-aalala, mas malakas niyang niyugyug si Santiago, iniisip na baka mahimbing lang itong natutulog. Wala pa rin. Doon niya napansin. Wala ng pulso si Philip. Lumalamig na ang balat niya. Agad siyang humingi ng tulong pero huli na ang lahat. Habang abala ang iba sa pagtunaw ng yelo para sa pagsugod sa tuktok, tahimik na namatay si Philip, walang ingay o laban. Ayon sa Department of Tourism noong Mayo 15, hindi tiyak ang opisyal na sanhi ng pagkamatay. Pinaghihinala ang pagkapagod o sakit dahil sa taas. Alam ng mga doktor na eksperto sa high altitude medicine na may dalawang tahimik na mamamatay tao sa taas na 26,000 talampakan. Ang una ay high altitude pulmonary edema. Napupuno ng likido ang baga mo na parang nalulunod ka sa sarili mong katawan. Pangalawa, bigla ang cardiac arrest dulot ng labis na pagod. Kahit alin sa dalawa, kayang pumatay ng isang malusog na tao sa loob ng wala pang isang oras. Si Santiago ay sumabak sa matinding pag-akyat noong hapon na yon sa mga ruta ng Everest na sinusubok kahit ang pinakamalalakas na umaakyat. Pagdating niya sa Kampo 4, halatang pagod na pagod siya. Malamang ay humiga siya na may namumuong likido na sa mga baga niya. Naipinikit niya ang mata para magpahinga, nalunod siya. Kung bumalik lang sana siya noong naramdaman niya ang matinding pagod, malamang ay nabuhay pa siya. Sa palagay ko, nakakabagabag ang pagkamatay na ito dahil isang mabilis na pulse ox check at agarang pagbaba na karaniwan sa mga 26,000 talampakang bundok ay halos tiyak na nakapagsalbasa na sa kanya. Sa Everest, walang park rule na nag-atas sa grupo na huminto at walang ranger na nag-check ng vital signs sa Camp 4. Sa death zone, ang paghiga ay parang sugal at si Philip ay natalo sa sugal na yon. Kahit masakit ang pagkamatay ni Philip, ang sumunod na kwento ay taliwas sa karaniwang instinct ng tao na mabuhay. Para maintindihan kung bakit di ka panipaniwala ang pagkamatay na ito, dapat mong malaman ang ilang bagay. Una, ang Hillary Step. Isipin ang 40 talampakang pader ng bato at yelo sa taas na 28,700 talampakan. Mas mataas pa sa nililiparan ng mga komersyal na eroplano. Sobrang nipis ng hangin kaya literal na namamatay ang katawan mo sa bawat hinga. Isang maling kilos lang, babagsakan ng 10,000 talampakan mula sa bundok. Ang Hillary Step ang huling hadlang bago maabot ang tuktok ng Everest. Hindi ito lugar para magpahinga at hindi rin ito lugar para magdesisyon. Lugar ito kung saan kailangan mong kumilos ng mabilis o mamamatay ka. Pero walang kasiguraduhan. Ang nangyari sa Hillary Step noong Mayo 15, 2025 ay salungat sa lahat ng likas na instinct ng tao para mabuhay. Magsimula tayo 19 na oras bago yon, noon tila normal pang lahat. Ito ang kwento ni Sabrata Ghosh. Matagal nang pinapangarap ni Sabrata Ghosh ang Everest. Ang 45 anyos mula Ranagat, Bengal ay ginawa ng tama ang lahat. Sinanay niya ang katawan, nag-ipon ng pera, umarkila sa kagalang-galang na kumpanyang Snowy Horizon Treks at naitalaga sa kanya ang veteranong Sherpa guide na si Palshan Tamang. Gabi ng Mayo 14 naghanda ang dalawang lalaki para subukang marating ang tuktok. Ito ang pinapangarap ng bawat umakyat sa Everest, ang huling akyat papuntang tuktok ng mundo. Ngunit nagdesisyon si Ghosh na magdudulot ng trahedya. Gusto niya magsimula ng alas 10 ng gabi. Mukhang maliit na bagay pero sa Everest, mahalaga ang oras. Karamihan sa mga umaakyat ay nagsisimula ng kanilang summit push sa pagitan ng hating gabi at alas 2 na madaling araw. Bakit? Dahil kailangan nung marating ang tuktok bago magtanghali at makababa bago maging delikado ang panahon sa hapon. Ang pagsisimula ng alas 10 ng gabi ay nangangahulugan na medyo sinusubok na nila ang kanilang swerte sa schedule. Ang oras na yon ay naglagay sa kanila malapit sa unahan ng pila papuntang tuktok na walang ibang grupo na mas mataas na sa ruta. Walang maagang abiso sa radyo tungkol sa paglakas ng hangin o pagdating ng ulap. Sa madaling salita, umaakyat sila nang walang alam sa lagay ng panahon. Pero si Ghosh ay hindi nag-alala. Siya ay sabik. Baka masyadong sabik. Simula pa lang, may kakaiba na. Mabagal gumalaw si Ghosh. Sobrang bagal talaga. Sa sinag ng kanyang headlamp, nakita ng kanyang gabay na si Sherpa Tamang na hirap sa bawat hakbang ang kliyente niya. Isipin mong ikaw si Sherpa Tamang ngayon at responsabele ka sa buhay ng taong ito. Nakikita mong masyado siyang mabagal gumalaw pero alam mo ring nagbayad siya ng $10,000 para sa pagkakataong ito. Nag-ensayo siya ng maraming taon. Pipigilan mo ba siya? Sisirain mo ba ang pangarap niya? Nagdesisyon si Tamang ng bagay na pagsisisihan niya pero nagpatuloy pa rin siya. Sa paglipas ng bawat oras, patuloy silang umakyat sa dilim.
Ang temperatura ay negatibong 40 degrees. Ang hangin ay humahampas ng 60 milya bawat oras. Bawat hakbang ay nangangailangan ng 3 o 4 na habol hininga. Lalong nahuhuli sa schedule si Gosh. Sa guided climb, ang sobrang bagal na lakad ay senyales na dapat itigil ang pag-akyat. Kung ipinatutupad ng Nepal ang mahigpit na turnaround rules gaya ng ibang bansa, pwedeng ituraw ni Tamang ang batas, hindi lang ang sarili niyang pasya at sabihin dito na tayo titigil. Pero hindi nila ginagawa at ito ang problema sa Summit Fever. Dahil dito, hindi mo pinapansin ang mga babala. Malamang na matagal lang iniisip ni Gosh ang sandaling ito ang tumayo sa tuktok ng mundo at makamit ang imposibleng pangarap. Ang imaheng yon ay maaring mas makapangyarihan kaysa sa sakit, mas makapangyarihan kaysa sa pagod, at mas makapangyarihan kaysa sa lohika. Sinabi ni Tamang na sobrang nasabik si Gosh at hindi nakinig sa mga babala. Patuloy siyang umakyat, tinutulak ng isang pangarap na malapit ng maging isang bangungot. Sa pagsikat ng araw noong Mayo 15, patuloy silang umakyat papuntang tuktok kahit delikado at nahuhuli na sa schedule. Bandang alas 11 ng umaga, biglang nagbago ang panahon. Si Suman Sarkar mula Bardaman na umakyat din ng bundok noon ay nagulat na sobrang lupit ng kondisyon kaya 15 minuto lang siyang nakatayo sa tuktok. Lalong lumalakas ang hangin bawat oras, nagmumukhang nagyayilong impyerno ang tuktok ng bundok. Pero masyado nang malayo si Gosh para umatras. Hapon na at walang nakakalam ng eksaktong oras nang marating niya ang tuktok. Tumayo siya sa tuktok ng Everest, 29,032 talampakan, ang pinakamataas na punto sa mundo. Sa isang saglit, natupad ang kanyang pangarap. Ang sumunod na nangyari ay dito na biglang nag-iba ang takbo ng kwento na walang sinuman ang makakapag-akala. Maayos nagsimula ang pagbaba. Kung may normal man sa pagbaba ng pasuray-suray mula sa 29,000 talampakan sa gitna ng lakas badyong hangin, sobrang pagod na si Gosh. Nasa death zone na siya na mahigit 16 na oras. Paubos na ang kanyang oxygen. Bumibigay na ang katawan niya. Gumagalaw pa siya at bumababa. Makakaligtas siya. Pagkatapos, narating nila ang Hillary Step. Naalala mo ba yung 40 talampakang paday na binanggit ko? Mas delikado pa ito pababa. Pagod ka na, kulang ka sa oxygen at kailangan mo itong lampasan ng paatras. Isang pagkakamali, kamatayan agad. At doon mismo, sa pinakadelikadong bahagi ng buong bundok, huminto sa paggalaw si Sabrata Ghosh. Humarap siya sa kanyang Sherpa at nagsalita ng 4 na salitang hindi dapat binabanggit sa death zone. Wala akong makita. Nakakatakot na yon, pero ang sinabi niya pagkatapos ang dahilan, kaya ito isa sa pinaka-nakakabahalang pagkamatay sa kasaysayan ng Everest. Hindi lang sinabi ni Gosh na wala siyang makita, naglabas pa siya ng pahayag na salungat sa natural na instinct ng tao para mabuhay. Sinabi niya, hindi ako gagalaw. Kailangan mong maintindihan kung gaano ito kabaliw. Kapag nasa panganib ka, napupuno ng adrenaline ang katawan mo, naghahanda ang mga kalamnan mo para lumaban o tumakbo. Bawat selula sa katawan mo sumisigaw na kumilos ka, mabuhay ka, makaligtas ka. May isa pang stress response na madalas di napapansin, ang pag-freeze. Ito ang nangyayari kapag nagpasya ang otak mo na sobrang lakas ng banta kaya hindi uubrang paglaban o pagtakas. Bigla na lang humihinto ang katawan mo. Pero kahit alam ito, ang ginawa ni Gosh pagkatapos ay mahirap pa ring ipaliwanag. Dahil sa taas na 28,700 talampakan sa malalakas na hangin at bumubugso ng nyebe, hindi lang siya basta natigilan. Nagpasya siyang huwag gumalaw. Na yon, agad na naunawaan ni Paul Sientamang ang nangyayari. Ang biglang pagkabulag, hindi makatuwirang kilos at pagtigil ng normal na pagpapasya ay tumutukoy sa iisang bagay. Klasikong palatandaan ito ng matinding altitude sickness. Kapag kulang sa oxygen ng otak, hindi ito maayos gumagana. Maari makaranas ka ng guni-guni o mawala ang paningin. Maaring gumawa ka ng walang saysay na desisyon. Pero ito ang nagpapakabahala sa kaso ni Gosh. Hindi siya bumagsak, hindi siya nawala ng malay. Sadya niyang piniling tumigil na. Literal siyang umupo sa isang lugar na tinatawag na death zone at sumuko. Ang sumunod ay 8 oras ng impyerno na mahirap maintindihan. Una, sinubukan ni Tamang na kausapin siya ng matino. Isipin mo kung kaya mo. 2 lalaki ang nagsisigawan sa malalakas na hangin, isa'y nagmamakaawa sa isa pa na iligtas nito ang sarili nitong buhay. Kailangan mong gumalaw. Hindi ako aalis. Mamamatay ka. Hindi ako gagalaw. Nakiusap si Tamang ng ilang oras.
Malamang binanggit niya lahat ng maisip niya. Ang pamilya ni Ghosh sa Bengal, tagumpay niyang marating ang tuktok at na ilang oras na lang ay ligtas na sila. Pero ayaw gumalaw ni Ghosh. Ginawa ni Tamang ang isang bagay na nagpapakita ng dedikasyon ng mga Sherpa guide. Hinila niya pababa ng bundok ang kanyang kliyente. Sa loob ng 4 na ubod hirap na oras sa dilim, sa death zone, hinila, itinulak at binuhat ni Tamang si Ghosh pababa ng Hillary Step. Bawat galaw ay pahirap. Bawat talampakang pag-usat ay nangangailangan ng halos lampas taong pagsisikap. At pagkatapos ng 4 na oras ng ganitong pahirap, nakagalaw lang sila ng 300 talampakan. Katumbas yun ng haba ng isang football field at ganoon katagal ang inabot nila. Sinusubukan kong isipin ang hirap na dinanas ni Tamang. Nakakapagod na magbuhat ng tao ng 300 talampakan sa antas ng dagat. Sa 28,000 talampakan, kung saan isang katulang ng oxygen na kailangan ng katawan mo ang meron, halos imposibleng magawa ito. Hindi na nakakagulat na matapos ang 4 na oras, bumagsak si Tamang sa tabi ni Ghosh. Magkasama silang naupo sa nyebe sa ibabaw ng ulap sa death zone at hinarap ni Tamang ang isang napagtantong dadali niya habang buhay. Nauubos na ang kanyang oxygen. Sa Everest, may dala ka lang na limitadong supply ng oxygen. Kapag nasobrahan ang paggamit mo, mamamatay ka. Kapag naubos ang oxygen mo, mamamatay ka. Kapag ibinahagi mo ito, parehong mamamatay. Si Tamang ay nasa death zone na ng halos 16 na oras. 8 oras niyang sinubukang iligtas ang lalaking ayaw tulungan ang sarili. Ang sarili niyang katawan ay bumibigay na. Nagsisimula na ang frostbite. Nagkakaproblema na ang utak niya dahil sa kulang sa oxygen. Kahit ganon, nanatili pa rin siya kay Ghosh hanggat kaya. Habang nauubos ang oxygen, kinailangan ni Tamang magdesisyon na hindi kayang paghandaan ng kahit anong training. Sa mga sitwasyong buhay ang nakataya, nakakagawa ang tao ng di kapanipaniwalang bagay tulad ng pagputol ng sariling braso para makatakas. Uminom sila ng ihi para mabuhay at kumain ng mga bagay na di ko na mabanggit. Pero ang iwan ng isang taong responsibilidad mo, isang taong buhay pa, humihinga pa, nakaupo pa roon sa nyebe. Ibang klase ng desisyong para mabuhay yon. Sa dulo, pinili ni Tamang mabuhay. Iniwan niya si Subrata Ghosh na nakaupo sa nyebe malapit sa Hillary Step at nagsimula siyang gumaba mag-isa sa dilim nang walang supplemental oxygen. Ipinakita ng sumunod na pangyayari kung gaano kalapit na masundan ni Tamang si Ghosh sa bundok. Habang bumababa siya, nagmalfunction ang otak ni Tamang dahil sa kulang sa oxygen. Nagsimula siyang mag-hallucinate, nakakakita ng mga bagay na wala naman doon at nakakarinig ng mga boses sa hangin. Minsan, hindi na niya maalala kung nasaan siya o ano ang ginagawa niya. Isipin mong nagna-navigate ka sa isa sa pinakamapanganib na pagbaba habang niloloko ka pa ng sarili mong utak. Bawat hakbang mo, pwede kang gumulong pababa ng libu-libong talampakan. Bawat desisyon mo, maaring yon na ang huli. Habang ginagawa mo yan, dala mo pa rin sa konsensya ang bigat ng iniwan mo. Ang pangakong di mo natupad, ang buhay na di mo nailigtas. Sa kung anong paraan, sa pamamagitan ng matinding determinasyon o napakalaking swerte, nakaligtas si Tamang. Napadpad siya sa Camp 4 pagsikat ng araw matapos manatili sa death zone ng halos 20 oras. Natagpon siya ng mga kasama niyang umaakyat na may matinding frostbite, walang saysay ang sinasabi at halos patay na. 2 araw bago siya nakabawi at naipaliwanag ang nangyari sa dilim malapit sa Hillary Step. Pagdating ng mga search team sa Hillary Step, natagpuan nila si Subrata Ghosh sa eksaktong lugar na iniwan siya ni Tamang. Naupo pa rin siya sa parehong posisyon, suot pa rin ang lahat ng kanyang gamit at nagyelo na sa posisyong pinili niyang sumuko. Ang 3 salita nagtakda ng kanyang kapalaran, "Hindi ako gagalaw," ay naging kanyang epitapyo. Nakakabahala ang pagkamatay na ito, hindi lang dahil namatay si Ghosh sa Everest, taon-taon namang may namamatay sa Everest. Ito ay dahil pinili niyang mamatay. Umupo siya sa pinakamapanganib na lugar sa mundo at tumangging iligtas ang sarili. Oo, si Ghosh ay nasa death zone na ng mahigit 16 na oras nang umupo siya. Bumibigay na ang katawan niya at hindi na maayos gumagana ang utak dahil sa kulang sa oxygen. Pero may iba pang mas matagal na buhay sa death zone. May ibang umaakyat na kinaya ang ganitong pagod. Ano ang nagkaiba kay Ghosh? Bakit siya sumuko habang ang iba ay patuloy na lumalaban? Marami na akong nabasang kwento tungkol sa altitude sickness. Bagamat naapektuhan nito ang pagdedesisyon, bihira itong maging dahilan ng pagsuko. Kahit malubha ang kalagayan,
Karamihan ng umaakyat ay may instinct pa ring bumaba para mabuhay. Mukhang pinili talaga ni Subrata na mamatay sa bundok kaysa isuko ang tagumpay sa pag-abot ng tuktok. Nang maabot niya ang tuktok, naramdaman niyang sapat na yon, mas pipiliin niyang mamatay na tupad ang pangarap kaysa mabuhay na iniwan nito. Tulad ng inaasahan, umani ng puna ang desisyon ni Tamang. May nagsasabi na dapat hindi iniiwan ng guide ang kliyente kahit ano mangyari. Sabi ng kabilang panig, ginawa niya ang tamang desisyon dahil kung nanatili siya, dalawa ang mamamatay, hindi lang isa. Sa tingin ko, may isa pang posibilidad na di na pag-uusapan. Paano kung gusto lang talagang mag-isa ni Subrata? Paano kung napili na niya ang kanyang kapalaran at ang pagsubok ni Tamang na iligtas siya ay pinatatagal lang ang kanyang paghihirap? Hindi ko alam. Madilim man isipin, pero maaring ito ang dahilan kung bakit ang matinong tao ay uupo na lang sa death zone at tatangging gumalaw kahit harap-harapan ang kamatayan. I-share na niyong salubin sa comments. Kung iisipin, ang pagkamatay ni Gosh ay hindi lang maling desisyon, kundi sunod-sunod na pagpiling maiiwasan sana. Kahit batikang umakyat na nanonood ay tiyak na sisigaw ng bumalik ka na sa maraming pagkakataon. Dahil sa kawalan ng mahigpit na patakaran at sa summit fever na nagpapalabo ng paghatol, nagpatuloy ang trahedya. Para sa akin, kahanga-hanga ang tapang ni Paul Shen Tamang mula sa 8 oras na pagsagip kay Gosh hanggang sa paggawa ng pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Bagamat mas nakalulungkot ang trahedya, naalala ko na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, kayang magpakita ng matinding lakas ang tao. Maaring umalis na si Tamang nang umupo si Gosh. Pwede sanang naiwasan niya ang ilang oras ng hirap at panganib pero pinili niyang manatili. Sinubukan niya. Ibinigay niya lahat hanggang maubos. Ano ang gagawin mo kung ang taong responsibilidad mo ay bigla na lang sumuko? Kung umupo sila sa delikadong lugar at tumangging umalis, hanggang kailan mo sila susubukang iligtas? Gaano kalaki ang iyong isusugal? Iyan ang totoong kwento rito. Hindi lang dahil may isang lalaki na sumuko sa death zone, kundi dahil may isa ring hindi siya sinukuan hanggang sa wala na siyang magawa. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.